nagbabalik po ang Political Watch at kasama pa rin natin ang ating panauhin na sina Mr. Wilson Lee Flores and of course si dating Congressman Teddy Casino. Prof. George, meron yata kayong tanong. Siyempre kinakailangan naman na doon tayo sa positive side muna. But anong aspeto ng ekonomiya o ng ating pamumulitika ang naging very strong naman ang administration over the last 5 years at sa palagay nyo na maaaring masustain hopefully by the next administration? Attorney Garcia, Apo. ang maganda nakita ko sa ekonomiya natin the last 5 years, 6 years, yung tourism. Talagang dire-diretso tayong umuunlad sa tourism na mas mataas kaysa sa noong mga nakaraang taon. Apo. Kahit na napakababa pa rin sobra kumpara sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. Ang layo-layo natin sa Thailand, sa Malaysia, sa Singapore, kahit sa Indonesia. Kasi magaling ang tourism secretary daw, narinig ko si Mon Jimenez, masipag, marunong, may utak. Ang problema din natin ngayon, yung infrastructure natin napakapalpak pa rin. Ang airport natin nakakaya pa rin. Ang mga seaports natin hindi kaya dumating yung mga cruise. Yes, sir. Kaya yung malalaking targets nila na 10, 20 million, whatever, hindi magkasya sa airport. Kung sabay-sabay mga aeroplano dumating, magkaka-traffic sa airport. So yung 4 million tourist arrival na ine-expect at pinapangarap ng ating DOT, kaya pa naman palang mas mapataas yun. Dapat sa bansang katulad ng bansa natin na Pilipinas na ang ganda-ganda ng beaches natin, ang mga tao natin pinakamagaling sa hospitality industry, dapat 30 to 40 million a year ang tourist natin. Yes, sir. So what we are having now is okay siya kumpara noon. Parang ang grade natin noon 73, naging 78, 79, pero kailangan 92 tayo. In short, may improvement but much Nakakaya kumpara sa to be ASEAN desired. neighbors. It leaves much to be desired. Sir Yes. Ted, Alam niyo po, ang gobyerno spends more or less 3 trillion pesos a year. yes, sir. Imposibleng walang nagawa. At talaga namang may nagagawa. May kalsada dyan, may tulay dyan, may project. Pero ang tanong naman dito, ito ba ay sapat? No? At ito ba ay talagang nakikinabang ang taong bayan? No? So we will not question achievements. Kung achievements ang pag-uusapan, sigurado ko sa darating na SONA, maraming maililista. Gumasta ko ba naman ng Actually, 2.6 trillion sigurado pesos? mahaba ang salitaan natin Ay, dyan. oo, oo. Kung may 2.6 trillion pesos Yes, ka, sir. talagang may maipagyayabang ka. Pero ang tanong naman dito, yun ba ang kailangan ng ating bansa? How about energy? At yun ba ay may impact talaga sa taong bayan? Well, Yes, sir. energy for sector one. natin, sir. Energy for one. Ang Pilipinas, nung nagsimula ang administrasyong Aquino, isa sa pinakamahal ang kuryente sa buong mundo. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi nadagdagan ang capacity. In fact, almost nangangamba nga tayo magkakaroon ng shortage Mindanao. dito sa Luzon this year. Sa Mindanao, ilang taon na, 5 taon, hindi pa rin nasolve ang problema. Araw-araw pa din. Yes, because ang problema dyan yung patakaran ng gobyerno na hindi siya magtatayo ng planta. No, ipinaubayan niya lahat yan sa private sector. At syempre, ang private sector, tingin ko, mas gusto nilang may shortage para mas mataas ang presyo. So, hindi nag-i-invest. Walang naitatayong bagong planta. No, lahat ng sinasabing bagong plantang naitayo sa panahon ni Aquino, nagsimula yan sa panahon pa ni Gloria. Yes, sir. No, so it is not even his accomplishment. No, Pero yun ang isang tinatanong mo kanina. Bakit ang kakaunti ng foreign direct investments na pumapasok? Ang pinakaunang dahilan dyan, napakamahal ng kuryente sa Pilipinas. No, you cannot be viable. Paano pa kaya yung sarili nating mga negosyante? But yung competitive advantage naman natin, mas mura yung labor natin at the same time, mas intelligent at the same time, Well, English that's speaking. true. Yun ang kaya nga sinasabi ko, ang lamang natin, yung mamamayan natin, hindi yung gobyerno. Ang problema, umaalis ng bansa. Umaalis ng bansa. Umaalis, Ano ba hindi naman ang nandito. trabahong nakukuha dito? Opo. At saka yung productivity, kung productive ka nga, wala ka namang makinarya. Yung kuryente mo naman, napakamahal. No? So, yung infrastructure mo, kulang-kulang. Ang tracking mo, hindi makadaan sa kalsada Congested. kasi So, kulang. kaya nga, yun na lang siguro ang saving grace pupunta dito yung mga investors dahil mahusay yung mamamayan natin. But otherwise, kung good governance ang pag-uusapan, tingin ko, kaya lamang pa rin yung ibang mga bansa Kahit mas maliit ang growth ng mga kapitbahay natin, sa kanila pa rin napupunta ang Yes, sir. investment. Lumalabas ba na kinulang sa vision, mission, and implementation ang administrasyong ito? tingin Dahil ko- mukhang ika nga, sa mga inyong mga pananalita, mukhang walang gaano ngayon nangyari. Tingin ko may konting vision pero kulang yata sa vision, saka kulang sa action, saka kulang sa planning. Tingin ko ang vision hanggang 6 na taon lang. Baka kulang pa nga.
Baka every year lang ang vision. Baka naman dahil kulang ang term ng isang magandang Pangulo. Baka naman kinakailangan 2 term man lang ang isang Pangulo and that actually Alam mo, is the proposal. Alam mo, hindi ko tanggap yung sinasabi nilang kulang. Halimbawa, ang isang napaka-basic na legislation that inaasahan ng lahat, yung Freedom of Information Act. Correct. You mean, matatapos ang termino, it will take government 5 to 6 years bago maipasa ang isang Ayaw daw yan eh. Freedom of Information Ayaw daw yan Act. nung umpisa. Kaya nga, hindi Ayaw daw. ito usapin ng kulang ang oras. Ayaw. Usapin ito ng political will at kung gusto ba talaga ang mga reforma. Yung Anti-Dynasty Act. Maraming reformang hindi natutuloy, hindi dahil sa kulang ang oras, kundi ayaw talaga. Sir Wilson, Reforma na pangmalawakan sana at Pangmalawakan. pangmatagalan. Yes, yes. Na ika nga legacy making. Do you expect these 2 bills to be enacted into law during the 3rd and last regular session of this 16th Congress? Ang chismis, ipapasa daw yung Freedom of Information at the last minute para sa susunod na administrasyon. nakatali na ngayon susunod na Oo, administrasyon. pero yung kasalukuyang administrasyon talagang ayaw. Sir Wilson, yung food security issue natin. Ay, Kasi alam yun po mo- yung pinangangalandakan since 2010 na talagang yung kalihim pa nagsabi that we will ensure rice self-sufficiency at the same time guarantee food security. Alam mo, sa tingin ko yan na isang kapalpakan natin sa gobyerno, sa food security. Kasi hindi ko makalimutan talaga, nangako ang Agriculture Department noon na 2013 daw, mag-export na tayo ng bigas. Tapos di ko pa makalimutan, may konting mga exotic rice nang yata na export konti sa Middle East, sabi. Na ipagmalaki na natin. Pinagmalaki na. Hanggang ngayon, nasya-shock ako, tayo pa rin number 1 biggest rice importer in the world. And nandito yung IRRI. IRI, sa nandito Laguna. IRI, sa Laguna. Nandito yung Rice Research Institute. Tayo nagturo sa mga kapitbahay natin paano magtanim ng bigas. May something wrong with food security. Ibig sabihin, if we continue to be the biggest rice importer in the world, We don't even know how to import. Ha? We announce. malayo tayo sa pinagmamalaki nilang rice self-sufficiency. Yan ang big... Dahil otherwise, dapat pababa ng pababa yan. Yung Yes. we should no longer be the biggest rice Yes. importer. Maybe siguro the 3rd or the 4th. Di lang yan, Kung ika nga tumataas ng tumataas ang ating produksyon. Saka, di ba nakagalit sila sa rice smuggling? Rice smuggling is a sign of lack of rice. Kasi kung napakarami natin Hindi bigas ka sa mag-smuggle Pilipinas, ng bigas. oo, Correct. mababankrupt yung mga smuggler and hoarder. Kaya it's about economy, na sabi nyo kung may nagawa. In fairness naman, may nagawang konti sa PPP. At least yan, parang bagong ginawa Hindi, ng parang gobyerno. konti lang yata yun. Pero ang sa problema, PPP. napaka-konti. Saka nabasa ko na ilang 100 billion pesos daw ng mga government funds na hindi ginagastos. In terms of Takot yata the... gumastos Yes, sa sir. kababayan. Samahan nyo na rin, Sir Ted, tungkol sa doon sa reaction din sa kay Sir Wilson when it comes to PPP project. Yung education natin. But ano masasabi? K-12. Siyempre, naging highlight siya ng administrasyon ito, yung K-12 program. Yung PPP muna, no? Ako. Alam mo, unfortunately, hindi maganda ang karanasan natin sa PPP. One, yung MWSS privatization. Correct. Na sa panimula, bumaba ang presyo, but after 3 to 4 years, nag-skyrocket. No? And eventually, more than 800% ang in-increase ng presyo ng tubig. Yung nangyari sa energy, no? Nung pinrivatize yung ating mga planta ng kuryente, nagtaasan ng presyo, nabenta na lahat, ang utang ng Napocor hindi pa rin nabawasan. Mga ospital daw ng Itong gobyerno. MRT was a PPP project. Ano yan pinagkitaan at ginatasan ng private investors na pumasok dyan. Kaya kita natin ngayon, talagang bagsak na yung serbisyo ng MRT. So, itong klaseng PPP projects, these are precisely the projects na tingin natin dapat hindi pinaubaya yan basta-basta sa private sector. Pero gano'n na nakikita natin. So itong mga malalaking tulay na ginagawa, itong mga highways, pagbabayaran ho natin for the next 35 years yan. And we're talking about toll fees, we're talking about user fees, tapos garantisado ang profits ng mga yan. Kaya hindi ako masyadong gangho dito sa mga PPPs. There's nothing like ang gobyerno mismo. Total, namimigay naman ng 64 billion a year ng gobyerno sa conditional cash pantawid. transfer. Bakit hindi ilagay yan sa infrastruktura? Ayun. Bakit hindi magtayo ng mga planta ng kuryente, ng magagandang mga And generate highways? jobs. And generate jobs for our own people na hindi pagkakakitaan itong mga malalaking oligarkiya. Sir Ted, yung education naman. But, Na pinasok na nga rin ng PPP ngayon ng education. But
Sagutin niyo yun, sir, mamaya. At Sir Wilson din, yung education, dahil kayo ay nagsulat din tungkol sa edukasyon. Makalipas lang po ang ilang paalala. Cherry Alcantara, William Theo, and Angelo Castro III deliver the latest happenings in the country and around the world while bringing viewers to the core of every issue in Y News, weekdays at 7:15 p.m. Nagbabalik po ang Political Watch, and earlier before we went on a break, meron kayong hanging question, Attorney G. Pag-usapan naman natin ang edukasyon dahil siyempre napaka-importante ang edukasyon, lalo-lalo na sa ating mga kabataan. Yung education natin, sige, simulan natin sa K-12. Yung mga scholarship programs natin ngayon na sinasabi, yung lahat ng mga 10 top graduates ng mga public schools, automatically sila ay magiging scholars ng mga state universities and such other reforms. Well, ang K-12 po, supposedly ito yung solusyon sa problema ng edukasyon. So balikan natin, ano ba yung problema ng edukasyon sa matagal na panahon? Kulang ang pasilidad, kulang ang teachers, mababa ang sweldo ng mga teachers, kulang ang classrooms. Yun muna yung tugunan. Hindi yung dadagdagan mo yung years of schooling. Kaya nga nakikita natin problema ngayon, magsisimula na yung additional 2 years next year. Hindi pa rin malaman ng DepEd saan ilalagay yung mga estudyante kasi wala namang facilities. Dito sa Quezon City halimbawa, mismo ang mga teacher dyan nagtataka, saan natin ilalagay yung magiging grade 10? Yung magiging senior high school. Yung magiging senior high school. Wala namang naging additional classrooms para sa kanila. So, mapupunta naman yan sa private. Eh, syempre, ang private, di maniningil yan. So, Who will pay for it? Who will pay for it? So, yung mga magulang. So, additional 2 years. So, ito hindi na In short, hindi pa preparado. Kasi Hindi pa nga, preparado. yung basic problem, hindi pa naman sinasagot. No? And yun ang nakita natin. Talagang pinursige yung K-12 Minamadali. na hindi inasikaso muna yung mas mga basic na problema dyan. Pero Sir Wilson, di ba, at least when it comes to healthcare, nagkaroon ng expanded PhilHealth coverage, lalo na sa mga senior citizen. Naipursige din naman, pati yung RH law. Tapos naipursige din yung sin tax law. At least ito yung nangyari sa administrasyon ito. Hindi ba ito yung mga magagandang accomplishment of In this fairness administration? sa RH bill, maganda yung naipasayan. Pero hanggang yan, hindi ka pa masyadong nakikita yung implementation kung mabilis ba, nagawa na ba yan. Parang walang follow-up, parang walang updates. May nagsabi sa akin na dilute na ba yan o nakalimutan na yan. Maganda dapat ang arts bill, dapat isama yan sa PhilHealth. Dapat lahat ng tao bigyan ng availability yun, family planning. Tapos yung sinasabi ni Eddie kanina, yung mga teachers, nagtuturo kasi ako sa isang private school. Nakikita ko na hindi maganda ang trato sa mga teachers, hindi lang sa public, pati sa private. Kahit sa private. O kaya sabi ko, yung mga pinakamagaling na tao sa Pilipinas, hindi magiging teacher. Hindi lahat magiging ganado. Yung mga the best brains in this country, hindi magiging... Kaya aalis na lang at pupunta na lang sa abroad, mag-OFW. Magbabantay ng mga bata sa Hong Kong at Malaysia. Totoo yan. Sayang yung mga talento natin. Sayang yung pinakamatalinong tao. Tapos isa pa sa edukasyon, kulang yata tayo sa investment sa science and technology. Yung tinatawag na R&D. Sa buong ASEAN, Singapore, Taiwan, Hong Kong, lahat yan, malakas sila gumastos sa research and development, sa edukasyon. Kulang na kulang tayo doon. Hindi na pag-uusapan yan, kawawa tayo. Sir Ted, ang poverty incidence daw ay bumababa at recently daw, for the last 10 years, ito na yung pagkakataon na bumaba rin yung incidence ng mga nagugutom ng mga Pilipino. Alam mo, malaki na ang duda ko sa mga statistics na yan eh. Kasi a few years ago, merely by changing the definition of poverty, Yes, sir. naiba yung buong statistics eh. Minsan pala, nakukuha lang pala sa definition yun. Oo, Yung unemployment din. yung unemployment, no? May ano yan, Binilang nila na kahit magtrabaho ka lang ng 1 oras sa 1 linggo, employed ka na. At hindi nila sinama sa bilang yung mga tambay, yung mga hindi na naghahanap ng trabaho dahil wala talagang mahanap. Sabi nila, the best way para magsinungaling, gumamit ng statistics. Statistics. Oh, but Basta Sikat yan. kaya panipaniwala. pero yung poverty, manipulate even ka. if palagay mo nang bumaba ng 2 or 3 percentage points yung poverty, ang problema dyan, napakalaki ng base ng pinanggagalingan. No? At in nominal terms, Yes, sir.
dumami pa rin ang bilang ng mga mahihirap. Maaring statistically, sinasabi nila kumonte as a percentage, although ako nga duda doon. Pero yung absolute number of poor, lumalaki yan at lumalaki. No? At hindi nasusolusyonan ng CCT ng pamimigay ng pera eh. Kasi ang usapin dyan, yung sustainable na pagkakabuhayan nila. At yun ang wala. And Kaya what do you talagang expect? naglalabasan ng bansa ang ating... Environmental protection of this, at least as far as this administration is concerned, as well as yung mitigation ng mga effect ng mga natural calamities. Well, siguro just a specific case, itong mining sa isang area sa Batangas, yung Lobo area, na pinapahintulutan ng gobyerno ngayon. It sits near the middle of biodiversity in the world, no? Yung Verde Island Passage. Imagine mo, payagan mo ang mining dyan sa area na yan. No? Meron din mining na pinapayagan doon sa Mindoro. Na kapag yan, nagbuhos ng kanilang basura doon sa dagat, doon sa center of diversity in the world, biodiversity in the world, imagine ang environmental impact niyan. So I think ang gobyernong ito, as far as environmental issues are concerned, wala ring maipagmamalaking accomplishment. And di ba In a napaka- nutshell, Congressman, in a nutshell, what is the real state of our nation today? Well, para sa akin, it's still a nation in crisis, crying for reforms, and it is a nation that is a victim of failed leadership. No, tingin ko ang problema dito ang leadership talaga. Dahil ang mamamayan natin mahuhusay eh. We have all the resources that we need. Napakaganda ng ating klima, napakahusay ng ating mga mamamayan. Yes. Ang problema yung leadership eh. And yung failure of leadership, usapin ito ng walang strategic thinking, usapin ito na beholden ito sa mga oligarkiya, yung mga, ang tawag namin mga aktivista, yung mga naghaharing uri, na matagal nang naghahari at ayaw bumitiw ng kanilang paghahari, yun pa rin ang may control nitong mga nasa pamahalaan. Sir Wilson, Yes, sir. yung ating Pangulo ba, has he been in the past 5 State of the Nation addresses that he gave, has he been telling us the real state of the nation or has he been sugarcoating it? Ako naniniwala ako na partly, siguro 50% ng sinasabi niya, baka sinisugarcoated ng mga tao niya eh. Dapat lumabas siya sa palengke, dapat lumabas siya sa, makita niya yung nangyayari sa ordinaryong buhay ng mga tao. Baka, I have a feeling, baka insulated siya sa palasyo. So parang sinasabi niyo, sir, mukhang hindi sinasabi sa kanya ang katotohanan sa nangyayari. Feeling ko, ayaw din niya ma-realize yung totoong nangyayari. Kasi mga leader na katulad niya, mahilig sila sa magagandang news. Siguro yun din binibigay sa kanya, partly, ang nagugulat ako, parang mabagal ang liderato natin. Mabagal, saka kulang sa tapang. Yung ekonomiya natin. Kulang sa trabaho. Kulang sa trabaho pa, kulang pa sa sakripisyo galing sa leader natin. Saka sabi ko kay Teddy kanina nung wala sa camera, na ang gobyerno, national government, siya dapat ang prime mover ng economy. Siya yung nagdidikta. Siya yung source ng energy at strategic vision. Hindi yung mga malalaking kumpanya at mga business group. Peace and order. Ano masasabi niyo, Sir Wilson? Yun ang issue ng kawawa peace and sa atin order? dito. Ang mga negosyante, local and foreign, number one concern, more than corruption, more than anything, is peace and order. Hindi maganda ang peace and order natin. Biro mo, mga drug, Hindi maganda. ang drug laboratory natin nandun mismo sa Pilipinas. ng kulungan. Sa loob ng kulungan. Di ba, tsaka makamukhang pumapasok na rin yung narco-politics Correct. dito sa ating bansa. Napakalawak na ng drugs saka sugal. Yung wetting, yung sugal, hindi lang sa kasino natin. Ang For isang basic- ipagyayabang ni Pangulong Aquino sa Lunes, yung modernization of the armed forces and the PNP. Yes, sir. Pero ang problema, ilang bilyon yan? 60 billion din yata ang nagastos dyan. Ano? Ang problema, yung minomodernize yung gamit eh. Hindi naman yung mga tao. Pag-iisip, Training. hindi na ma-modernize eh. Kaya yung sinasabing pulis patola, yung walang iniisip kundi paano Kumita. mangungutong, parang ganun pa rin ang At tapos may mga nakikita problema natin. pa rin sa mga acquisitions, lalo Ay, na sa helicopter. napakalaki. Yung helicopters, yung baril, yung bala, all tainted with corruption. Tama si Teddy dyan ha. Hindi lang ang tao ang palitan, dapat yung sistema. Nalala ko, wala tayong systemic reforms. Ang mayroon lang tayo dito, puro speeches. Puro mga blaming of officials, Pero ito sa personalities. Kaya sa Monday- Sono, talagang Yes, sir.
walang duda, maraming ilalahad ng mga Pagmamalaki. accomplishments. Siyempre, pasasalamatan at the same time, mga accomplishments. Oo, pero Sir Ted, ang kailangan natin makita yung buong katotohanan. Kasi yung accomplishment, sabi ko nga, madali magsalat madali niyan. kasi imagine mo 2.6 billion trillion ang ginastos mo. Bawat taon. Imposibleng wala kang masasabi. Nag-underspend na nga eh. Nag-underspend pa sir eh. Di ba sabi Pero ang Actually, yun ang Mas ang masama. tanong, ito ba yung Underspending. klaseng mga reforma, ito ba yung klaseng mga programang talagang magre-resulta ng systemic change? At yun ang hindi natin nakikita. At yun ang hindi rin sinasabi tuwing SONA. Yes, sir. Sir Wilson. So, So, underspending. yung sinasabi mo, underspending, isa sa problema natin sa ekonomiya yan. Sa ekonomiyang katulad natin na maraming naghahanap ng trabaho, naghahantay ng gumanda yung buhay nila, yung underspending na yan, krimen yan against the poor. Why is it a crime? Kasi, Why is it a crime against the poor? what we should be doing is not only, we should not be underspending, dapat mag-overspend pa nga. Dapat mangutang pa tayo ng maayos para gastusin sa infrastructure, sa education, public health, farming. Pag underspending ka, kawawa tayo. Ay, mahirap mangutang kasi pag nangutang naman na ng utang pamahalaan, may mga bitter pills that will be imposed upon us. Ako feeling ko, okay yan as long as well spent ang pera. Ayun. Well spent kasi pag pinasok mo yan sa income generating, parang negosyante yan eh. Ang pinakamagaling na negosyante sa buong mundo, pinakamagaling mangutang. Pero yung utang hindi panggawa ng mga bahay, mansion, waiting shed, mga walang kwenta, kailangan lahat ng utang pinapasok sa income generating. At yung return on investment is Dapat big. bilang. Ibig sabihin, Maayos. kumikita. Kumikita. Pag takot, katulad ng nangyayari ngayon, takot yata sa decision. Takot gumastos. Gumastos. Takot mag-decision. Baka mag-appoint mapailan ang ng kaso leader. kasi after. So ang nangyayari, kawawa yung mga tao. Sir Ted, May expect BBL. ba natin, Congressman Ted, ang ating Pangulo na Maganda he yung will understanding. unveil something new na polisiya o gagawin sa kanyang huling taon sa panunungkulan? Or will we just be hearing na ikang ipagmamalaki niya yung kanyang supposed na mga achievements? Well, sa last SONA, hindi na tayo makaka-expect ng ano yan. Mga pagbabagong ng mga panibago. Ito, pagtatapos na ito eh. This is the last SONA. Valedictory address ito. Ang gagawin ng Pangulo, sasabihin niya yung kanyang mga supposedly legacy at ipipitch na niya na Yung kanyang successor. Yung successor niya. So sasabihin niya, ito yung nagawa ko. Sasabihin niya, siyempre, maganda yung nagawa ko. Kailangan Tutuloy. ipagpatuloy. Pagpatuloy. So ito yung magpapatuloy. So, in other yun na words, yung tono. pwede Wala nang mga bagong sasabihin. Pwede niyang i-announce sa kanyang SONA kung sino na yung kanyang i-endorso. Pero walang pangalan siguro. Posible, pero Hint. mas ang sasabihin niya dyan, dapat yung susunod sa akin, Ay, yung ito ipagpapatuloy itong ginawa ko. So, ang magiging debate dyan, ano ba yung ginawa mo? Ang sasabihin niya dyan, tuwid na daan. Ang tanong ko, yung tuwid na daan na yan, binabaha pa ba? Hindi. May ilaw ba sa gabi? I-hold up ka ba sa daan? Mukhang At mas mahalaga- mukhang nabasa ko yun sa Oo column nga, ng nga. At mas Importante importante, yun. saan papunta yung daan? Ayun. Oo, saka hindi lahat ng tuwid na daan tama. Sir Ted, Kaya, Sir kung Wilson, papuntang bangin yung tuwid na daan, ay di wala rin. sigurado ipupursige ng ating Pangulo yung BBL. Ano ba ang personal take nyo when it comes to the BBL? Ako, to summarize it, ang pangamba ko dyan, magiging ARMM din yan. No, walang halos pinagkaiba sa ARMM. At, Same dong. So baka mabigo rin lang Different color. ang mga lehitimong hinaing ng ating mga mamamayang Muslim. Especially now na patuloy na wina-water down ng mga kalaban nito. Baka yun na nga, binago mo lang yung pangalan but it's essentially the same. So if it will be passed, it will be a watered down Parang ARMM, version and therefore hindi ka tanggap-tanggap sa MILF and therefore will not really lead to true and lasting peace. or pwede kang katanggap-tanggap sa MILF, pero ang impact niyan, Ganun pa din. it will be the same political dynasties that will be ruling there. Siguro ang MILF, magkakaroon lang ng isang lugar na sila ang may hawak. Pero yun pa rin mga dating malalaking Dynasts. dynasts doon. Yung mga feudal lords doon. Sila pa rin. Ganun pa rin. So ang tanong dyan, yung mamamayang Moro, are they better off under This new- this? Tingin ko, hindi rin. Sir Wilson, bilang panghuli niyo pong pananalita, siyempre isang taon na lang halos ang administrasyon. May kaya pa ba silang magawa mga proyekto, magawa mga programa na makapagbibigay ng kagandahan ng kinabukasan ng mga Pilipino o talagang itong natitirang 1 year na lang ito, no choice na kung hindi yun na lang yung mga pagpapaalam at the same time ituloy na lang yung mga nasimulan. Naniniwala ko, attorney, magandang tanong yan. Feeling ko, kasi election year na,
Sa tingin ko yung problema ng underspending magiging opposite. Siguro itong huling taon, baka lahat ng tinagong pera, baka lalabas lahat. Baka. Kaya yun, may pag-asa ako Para na baka, kanino? para sa gumanda ang pangalan ng gobyerno. Pero yung may trickle down effect yun. May Oo. trickle down effect yun. Feeling ko, biglang lalabas na yung mga tulay. mga savings naman ang tawag doon. Savings Sa tingin ko, yung lahat ng savings na nakaraang 5 taon o 6 na taon, lalabas na ngayon. Ngayon. Hopefully, kahit anong rason nila, whether political gain ng habol o para sumikat yung kandidato nila, hopefully talagang magkaroon ng impact sa mamamayan. Ayun. And because will be the last one asserted of the Nagastos yan. President. At siyempre, kinakailangan, sabi nga, legacy mode. Yun ang kanya. At the same time, kinakailangan may ipagpapatuloy daw na program. Will the endorsement of the President, will a statement from the President in the SONA of who will be his next successor, will that be very important? And will that matter much as far as the Filipino people is concerned? Tingin ko, hindi magiging malaking bagay ang endorsement ng presidente. Ang taong bayan, alam nilang palpak ang administrasyon. No, it just so happens na si Pangulong Aquino, talagang he carries the Aquino name, mahal ng tao ang kanyang nanay at ang Saka kanyang magaling tatay. mag-PR. Magaling mag-PR. PR ang focus. Pero Doon siya pinakamagaling. kung sino ang, not necessarily na kung sino ang susuportahan niya, yun ang gusto ng tao at susundin ng tao. Ayun. Nagsistick lang sa kanya yon dahil siya yung anak ng dalawang mahal na bayani ng Bansa natin. Yes, sir. Of course, we have to thank our guests, Papa George. Si Sir Wilson Lee Flores, and of course, si Congressman Teddy Casino. Sa Tito Jo, sa mga poll watchers ng bayan, taos puso ang aming pasasalamat sa inyong naging pagsubaybay sa amin ngayong gabi. Dito sa Political Watch, sagot namin ang mga impormasyong nasa inyo, ang paggawa ng desisyon at pagbuo ng opinyon. Samahan ninyo muli kami sa susunod na Webes para sa paglilinaw ng mga usaping may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ating pong tandaan na sa isang malusog na bayan, Sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos.